So, okay, pag-uusapan natin or i-di-discuss ko ngayon, why trading is the best business in the world. So, bakit nga ba trading ang maganda ngayong pasukin 'no, sa panahon natin ngayon? So, unang-una, no overhead expense. Kasi pupuwede natin siyang gawin 'no, kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Unlimited potential. Number three, can be automated using AI bot. Sa panahon natin ngayon, meron ng mga naglalabasan ng artificial intelligence na puwede rin natin magamit sa trading. And you can do it inside your home, not affected by pandemic or economic recession. So, ano ba yung mga overheads, expenses ng isang typical na business or ng isang traditional na business? So, number one is rent or lease. So, siyempre kung may traditional ka na business, kailangan mong magrenta ng puwesto or property. Number two, inventory and supplies. Kailangan meron kang mga products 'no, na i-inventory. Kasi ayan yung nagpapagalaw sa isang business, diyan kumikita yung isang typical business. Number three, utilities and staff. Siyempre kung meron kang property na nirerentahan, gumagastos ka diyan ng kuryente. So, bukod diyan, water bills and ah, mga staff, mga tao. So, importante yung manpower sa isang typical na business. So, ano pa, number three, maintenance. So, kung may mga machinery ka diyan, siyempre nasisira 'yan. Kailangan mong i-maintain. So, kung may mga products ka naman, nauubos 'yan. Kailangan mong refillan yung products mo. So, merong maintenance ang isang typical na business. So, pag-usapan naman natin yung ano yung overhead kung trading yung papasukin mo. So, number one na overhead is device and internet. So, kailangan meron kang ah, laptop or computer na kahit hindi naman gano'n ka-high-end, basta nakokonekta mo sa internet. So, and cellphone, smartphone, and Wi-Fi. So, ayan yung number one na overhead ng isang trading. Number two, capital. So, bakit kailangan ng capital? So, ang trading kasi is business. So, siyempre sa business, kahit anong negosyo 'yan, kailangan mo mag-capital, okey? May naisip ba kayo ngayon na business na walang capital? So, wala naman po, 'di ba? So, this is not an expense, it is an investment fund. So, pondo mo 'to para makapag-trade ka. So, number three, software or bot subscription. Big potential, return, compare on fees. So, ito yung mga kailangan natin na software, si Binance, si Bybit, si HTX, at marami pang iba. So, kung crypto yung iti-trade mo, ito yung mga kailangan mo. Kung forex naman, merong mga broker din yung mga forex. Kung stocks naman, meron ding mga broker na software app yung stocks. And bot subscription. So, ngayon meron akong i-discuss mamaya na best AI crypto trading bots ngayong 2025. Unlimited earning potential and global yung market. 24/7, 365 days. And global yung access natin. So, wala 'tong limit 'no. Kahit sa may higpit na bansa ng Saudi, puwede tayo makapag-trade. Scalability, puwede nating i-adjust yung ating position size. So, kung maliit yung capital natin, 'no, ibe-base lang natin do'n sa
ating capital, yung ipoposisyon natin. Ngayon, ano ba yung advantage 'pag may gamit ka na AI bot? Number one, automated yung execution. So, 'pag sinabing automated, se-set up mo lang siya ng parameters and siya na yung magmo-monitor at mag-e-execute ng buy and sell. Number two, adaptive yung strategy. Number three, consistent risk management. So, may mga bot ngayon na walang loss or naka-design siya na mag-take profit lang. So, you can focus on other things, enjoying life, studying more trading strategies, while the bot does the heavy lifting. So, ito yung kagandahan na meron kang gamit na AI kasi mailalaan mo yung ibang oras mo sa family mo and pwede kang mag-aral pa ng ibang strategy. So, tips, verify track records, no? Kung meron kang nakitang bot, i-verify mo yung track records niyan. I-check mo kung yung developer ba is transparent. And start with a small amount first. Ngayon, bakit mo kailangan mag-aral ng basic? Better oversight, confidence, and long-term growth. So I already have a bot. I don't need to study. So dito po kailangan po natin pag-aralan yung bot kung paano siya mag-trade at gumalaw, no? Importante 'yan na aralin mo. Hindi 'to, katulad ng mga investment na 'pag pumasok ka lang diyan, bahala na ano kung tutubo yung pera mo. So dito, the more na mas marunong kang gamitin yung tools na 'to or yung bot na 'to, the more na magkakaroon ka ng malaking earnings. So learn first before you earn. Invest in time in understanding the core concepts. So, eto lang yung mga aralin natin, risk management, technical analysis, and fundamental analysis. So, ito yung mga basics na aaralin natin sa trading. So, nagpo-provide naman tayo ng mga trainings about dito. So, why should you learn the basics pa rin? Pag hindi mo kasi inaral to, para kang nagsugal. You could end up losing money if you don't know what you are doing. Ngayon, ito yung gagawin natin. Do your own research. Lagi niyong naririnig yan. Do your own research. Number two, start small. Number three, monitor. So, bakit kailangan pang i-monitor? Meron nang bot. So, i-monitor mo kung paano nagtitrade yung bot. And i-monitor mo kung may nagawa na siyang profit. Number four, past performance is not equal to future results. So, yung market condition kasi, nagbabago-bago. So, minsan nagkakaroon ng bull market, minsan naman bear market. So, nakadepende sa market condition yung ating pwedeng maging resulta. Ngayon, i-compare naman natin yung daily overhead to daily returns. So, number one, daily overhead. Ito lang yung kailangan natin na overhead sa trading. Internet. So, ngayon, meron ng mga tingi-tingin data. So, kung ano yung gamit mong SIM card or mobile network, meron diyan mabibili ka ng mga promos ng data. So, fee for the bot strategy fuel. So, syempre dahil kung gumagamit ka ng bot or kahit manual ka, no? Kung manual ka, every time na nagpo-profit ka diyan sa loob ng exchange, kumukuha lang yung exchange ng strategy fuel. So, ganun din naman kung may gamit kang bot.
Meron kang dahil nga siya na nagmo-monitor sa'yo 24/7, 365 days, every time na nagpo-profit ka, kukuha lang din siya ng strategy fuel. So, and kuryente. So, kailangan kailangan ng kuryente 'no, kung may mga gamit kang gadgets, nalolobat 'yan. So, daily returns, you have the potential to earn more than overhead costs. So, mas malaki yung potential natin na kumita compare dito sa mga babayaran natin. So, bakit? Kasi wala naman tayong nire-rent ng puwesto. Wala tayong stock na ime-maintain, okey? Number 3, scalability. As your capital grows, your returns can also increase without raising your expenses. Just you and the bot, no extra staff needed. So, yung pinaka-staff natin dito, kung nagte-trade ka gamit yung AI is yung sarili mo lang or kung may gamit kang AI, yung AI lang. Okay, so wala tayong binabayaran ng mga tao na papasahurin. So ayun yung advantage nitong trading compare sa typical na business. Now, we have the chance to compound our capital. So paano 'yan? Ito yung the power of compounding interest. So for example 'no, meron kang 100,000 na nilagay sa trading. So kumita 'yan sa loob ng kahit sabihin na natin na 1 year, kumita 'yan ng 10%. Actually, 10%, 'pag nilagay mo yung 100K mo sa bangko, malabong kumita 'yan ng 10% kahit abutin ng 2 years 'no. So for example, kumita 'yan sa loob ng 1 year ng 10%. Meron kang additional na 10,000. So itong 10,000 mo ngayon, i-add natin dun sa pinaka-principal na capital mo, ang total mo na pera is 110,000. So na-compound uli siya ng 10% sa sumunod na taon. Meron kang additional na 11,000. Ang total na capital mo kasama yung profit is 121,000. So kung mapapansin niyo 'no, exponential yung kanyang growth. Unlike 'no, kung halimbawa traditional business yung, negosyo mo, maglalagay ka or mag-a-add ka ng another branch, gagastos ka ulit ng malaking pera, tama 'no? In trading, you reinvest, less hassle, less overhead. So ano yung gusto mo? Mag 'Pag nag-expand ka, maglalabas ka ulit ng malaking pera or ire-reinvest mo lang na compound yung iyong capital or asset. So, ikaw na yung makakasagot niyan. So, ito yung mga things to do na gagawin natin. Educate yourself, manage risk, monitor the AI bot, and be realistic. Consider mo din yung personal mong circumstances kung papasok ka sa trading. So, ito yung number 1 na tanong. Do you have a full-time job? Number 2, how many hours can you commit daily or weekly for monitoring? And how much can you invest? So, ikaw yung makakasagot nitong mga katanungan na 'to. Now, what to do next to prepare for the future? We need to accumulate or generate more Bitcoin or cryptocurrencies. So, ito na po yung ating i-discuss ngayon na merong dalawang paraan kung paano tayo makakapag-accumulate ng cryptocurrencies. Number 1 is automated trading
and number 2 is subscription business. Unahin muna natin 'tong automated trading. Now, ito yung sinasabi ko kanina na AI bot na pwede nating magamit sa pagte-trade ng cryptocurrency, si Royal Q. So, ano ba 'tong si Royal Q? Si Royal Q ay isang software application na nada-download sa ating mga cellphone. Nada-download siya sa Google Play and Apple Store. So, Royal Q is a super intelligent app that executes and automates operations and monitor in real time through algorithms of big data. In short po, si Royal Q ay isang software app na nada-download na pwedeng mag-automate ng ating trading. And siya na yung nagmo-monitor, nagba-buy and sell 24 hours a day, 365 days. So wala tayong nilalagay na pera or asset dito sa Royal Q. So very safe ang ating asset kasi nasa loob lang ng exchange wallet. And walang permission si Royal Q na withdrawin itong mga asset natin sa loob ng exchange. So yung gagawin niya lang is mag-trade lang ng ating cryptocurrency. Ngayon, how to become a Royal Q subscriber? So pwede nyo i-download, free lang mag-download po dyan. No? So kailangan lang natin na mag-subscribe ng $120 or 120 USDT para magamit natin yung service ni Royal Q. So, 3 simple steps. So, download mo yung app, hingin mo yung link ng tao na nag-invite sa'yo dito. And kung meron ka ng asset na panimula, pwede mo nang i-activate yung iyong robot. Now, itong si Royal Q, nakakonekta siya sa ating mga crypto exchange. Sa Bybit, OKX, Kraken, Indodax, HTX, KuCoinMex, at kay Binance. So, ang ginagawa nitong Royal Q is, siya na yung nagmo-monitor, nagba-buy and sell, and wala siyang permission na mag-withdraw. Pwede tayong magpa-trade sa kanya sa spot at futures market. So, itong mga exchange naman na to, dito natin nilalagay ang ating mga asset. And tayo yung may control. Pwede nating withdrawin anytime, safe and secure. So, si Royal Q, ito yung strategy niya. Pag nag-subscribe ka kay Royal Q, dalawa yung bot na ma-avail mo. Martingale Strategy at Grade Bot. So, unahin natin tong Martingale. So, pag Martingale, no, pwede tayong magpa-trade sa spot. So, pag spot market, pwede to sa mga baguhan sa trading. And, ang ginagawa lang dito sa spot is buy low, sell high. Sell for profit only. So, hindi ka matatalo. Efficient risk management. So, kung may alam ka naman na sa trading, pwede kang magpa-trade sa futures. Suitable for experts naman to. Yun nga lang, high risk to. So, high risk, high reward. Pwedeng masunog dito yung asset sa futures. So, para sa mga bagong papasok, dito lang muna tayo sa spot para walang sunog yung asset. And grade bot. So, grade bot is for ranging market. So, ito yung next step, no, na gagawin nyo kung gusto nyong mag-subscribe. Ito yung capital na kailangan. So, kailangan lang magkaroon ka ng pang-activate, $120, and maglalagay ka ng strategy fuel, 20 USDT. So, yung total nito is 241. Yung suggested initial trading funds is 100. So, pero hindi ka limited dito sa 100. Pwede kang magdagdag or depende sa capacity mo yung ilalagay na trading capital. Kung mas malaki yung capital mo, mas malaki din yung potential na profit. Ito yung registration ni Royal Q.
naka-register siya sa California Secretary of State. So, puwede niyo yan screenshotan. So, ano ba yung primary objective nitong Royal Q? Yung objective niya is magbigay ng profit sa atin. So, ito yung potential na profits from 0.5 to 5% per day depending on the volatility or sa galaw ng market. So, kaya niyang mag-trade kung uptrend, sideway, and downtrend. So, ano ba yung kaibahan ng pagti-trade ng manual compare sa bot? So, number one, 'pag manual ka kasi ikaw yung magte-technical analysis and kailangan mong magbasa ng news at yung pinakamatindi mong kalaban is emotions. Unlike sa bot, live data siya, walang emotion, quantitative trading parameters. So, ganito mag-trade yung bot 'no, kung, pataas yung market. So, for example, dito ka nag-start sa 0%, ito yung naka-default na strategy. Kapag na-trigger niya na tumaas ng 1.3% yung pinapa-trade mo na crypto, so halimbawa, Dodge USDT yung pinapa-trade mo, dito ka nag-start. Na-trigger niya na tumaas ng 1.3%, naka-standby siya diyan na magbenta. So, magse-sell siya kapagka bumaba ng 0.3% para meron kang malinis na 1% na profit. So now, hanggang 1% lang ba yung kaya niyang ibigay na profit sa atin? So, hindi po 'no. Paano kung tumaas pa ng 10% yung pinapa-trade mo na coin? So, diyan sa 10%, waiting for trigger siya diyan. So, kapagka nag-drop ng 0.3, magbebenta na siya para meron kang 9.7% na profit. Now, one shot 'to 'no, one shot mode 'to. Ibig sabihin ng one shot mode, kapag nagbenta na siya, hihinto na. Hanap ka uli ng ibang trading pairs na ise-set up. So, merong isa, cycle. Pag sinabi mo namang cycle, so kung diyan ka nagbenta, diyan siya nagbenta, hahanap uli siya ng entry point para bumili. And ganun lang uli ang gagawin niya. So, pag na-trigger niya uli na nag 1%, 1.3%, ibebenta niya uli yan para meron kang malinis na 1% na profit. So, hahanap uli siya ng entry point and then bibili uli siya. So, dito tumaas ng 15.3%. Magbebenta siya pag nag-drop ng 0.3% para meron kang malinis na 15% na profit. So, ganyan siya mag-behave pag pataas. So, ganito naman kapag pababa. So, yung ginagawa niya, martingale or dollar cost averaging. So, hindi ko na 'to papahabain. So, kung malaki yung capital mo na ilalagay, pwede mo na agad 'to i-run, yung martingale na 'to. Wala ka ng babaguhin sa strategy. So, maganda siyang gamitin. So, yung kailangan mo na capital dito is $3,825. So, kung ganyan yung capital mo, i-run mo na agad yung default. So, automated na yan. Now, sino na ba yung mga kumita dito? So, eto sample 'to ng kinita ng isa nating team member na OFW. Naglagay siya ng, ah, trading capital na 5,000 USDT or sa peso 290K, 290,000. Sa loob lang ng 16 days lang siya nag-profit sa loob ng isang buwan. Pero yung naging profit niya is 332 USDT. Ito wala na siyang ginawa diyan 'no, sinet up niya lang and then pinabayaan niya na. So ito yung naging profit niya.
332 dinivide lang natin sa capital niya na 5,000. Ang nakuha natin na decimal is 0.066 or sa percentage, 6.6%. So kung sa bangko mo ilalagay yung 290,000 mo, malabong kumita ng 6.6% yan sa loob ng isang buwan. So eto pa yung mga kumita. So bago lang 'to 'no, August lang 'to. So August 6, $52, $60, 53, 96, 138, and so on and so forth. Kung mapapansin niyo iba-iba yung profit niya. Wala siyang fixed na profit kasi live trading nga ito. So ayan pa, ito spot lang. So ayan, so minimal lang siguro yung trading capital nito kaya $7, $12, $1, $7, $3 lang. So ito naman yung last 2021 'no, merong naglagay ng malaking trading capital, kasagsagan 'to ng bull run. Ito yung naging profit niya sa loob ng 6 na araw. So kumita siya September 1, 2,340 or 117,000 sa peso. September 2, 1,320 or 66,000. September 3, 913. Sa loob lang ng 6 days, ang kinita niya is humigit kumulang kalahating milyon or 489,000 sa loob ng 6 days. So magkano yung trading capital nito? Ang trading capital po nito is 3 million. So kung sa traditional business mo nilagay yung 3 million mo, naging rental na yan, naging appliances, pasahod sa tao, hindi mo alam kung kailan ka makakabawi. So siguro taon. Pero siya, nilagay niya lang sa trading, yung pera niya, kumita siya ng kalahating milyon. Ngayon, pwede niyang withdrawin to or yung buong capital niya or pwede niyang i-compound. So nasa kanya yung desisyon kung ano yung gagawin niya. So ganito mag-trade yung AI kapag uptrend and downtrend. Kaya niyang mag-take profit. So why Royal Q? 2 million na po yung subscriber nito sa buong mundo. Ayan, 2 million na. And yung total profit na na-create niya is $185 million. So hindi po ito investment, no? Itong 2 million na to, lahat to nagpapa-trade. Every time na nagpapa-trade yan, kumikita si Royal Q ng porsyento sa bawat strategy fuel ng 2 million mahigit na to pag nagpo-profit sila sa trading. So 185 million yung total profit na nagawa sa trading and nasa loob na tayo ng 200 plus na countries. So, ayan. Ayan. How to start? So, activate mo lang yung robot mo. Pondohan mo yung robot mo ng 241, no? Lagyan mo yung robot mo ng pang-activate at strategy fuel. So, 140. And yung minimum na trading capital na 100. Attend ka sa mga trainings natin and events. So, marami tayong training at events sa community. And learn to give instruction to robot. Now, we are also in subscription business. Ano ba tong subscription business? Ang mga subscription business po is sila Netflix, YouTube, Prime Video, HBO, Disney.
So, ito po yung business model ni Royal Q. So, yung kanina trading lang yun 'no? So, tapos na tayo dun. Ito yung other side pa ng business na puwede nating gawin. Ayan, sila Globe. So, ito yung kinikita ng isang nasa subscription business. So, kinuha natin na example si Netflix. Si Netflix nung 2020, meron siyang 203 million na subscriber. So, itong 203 million na 'to, nagbabayad yan every month ng $10. So, multiply natin sa 203 million na subscriber ni Netflix. Si Netflix po, every month kumikita ng $2 billion or 116 billion sa peso. Sobrang laking pera niyan, 'no, na hindi naman natin alam kung sino yung may-ari nitong Netflix. Pero bilyonaryo siya. Now, eto yung rewards program ni Royal Q na kapag ginawa natin sa Royal Q, puwedeng yung kinikita ni Netflix maging gano'n yung business natin. So, number one, kapag nag-subscribe ka kay Royal Q, ikaw na po ngayon ay tatawagin na Quant member. So, Quant member ka na. So, ano ba yung benefits kapag Quant member ka? So, every time na nakakapag-direct ka, meron kang 30 USDT na reward. And dun naman sa napa naging team member mo, every time na nagpo-profit siya, meron kang 25% lagi dun sa kanyang profit ng bot. So, ayan. Every time na nakapag-subscribe ka, $30 ka ng $30. Up to infinity po yan. So, dito sa Quant member, no structure or rank maintenance required. So, keep your status with ease. So, kung halimbawa trinabaho mo 'to, mapo-promote ka ng rank. Meron ditong promotion ng rank. So, parang sa trabaho din, sa employment 'no, 'pag, ginalingan mo, puwede kang ma-promote ng rank. So, ang kaibahan lang 'pag sa employment ka, dinagdagan yung trabaho mo pero yung sahod mo gano'n pa rin 'no. Dito, kagandahan dito 'pag na-promote ka, mas lumaki yung sahod mo 'no, pero yung magiging work mo mas na-lessen. So, para maging elite advisor ka, ito yung second rank. Kailangan mo lang mag-refer ng 20 na valid users or nag-subscribe din sa AI bot. And then, dapat yung team member mo is 135. So, yung base mo na 20 yung subscriber mo, kung makabuild sila ang total mo is 135, elite advisor rank ka na. So, ayan yung condition sa elite advisor rank. Ano naman yung benefits kapag nasa elite advisor rank ka na? So, yung direct na referral mo is 30 USDT pa din. And yung direct quant rewards mo, 25% pa din. So, 20 RB of the referral bonus will be allocated to the daily global referral pool. So, meron ka ng daily na bonus dito kapag elite advisor rank ka na. So, ayan, $30, $30 up to infinity. Now, ito yung weighted distribution details. Earn 1 for every elite advisor you develop, including yourself, up to 20 shares. So, the more na mas malaki yung shares the more na mas marami kang na-develop na team member mo, halimbawa, naging elite advisor na rin, nagkakaroon ka ng other
weighted share, 'no? Halimbawa, halimbawa ikaw pa lang yung elite advisor, meron kang 1 share. So, kung may ma-develop ka dito sa team member mo, halimbawa ito, naging elite advisor siya, meron ka ng another 1 share ulit. So, 2 shares ka na. Mas malaki na yung bonus mo daily na makukuha kasi 2 shares ka na, eh. So, ayan, up to infinity pa din 'yan 'pag direct ka. So, earn 1 share for every direct elite advisor you develop. So, ito na nga 'yun, up to 10 shares. So, kung 10 shares ka na, mas malaki na yung nakuha mo. Ayan, up to 10 shares. And so now, ito yung kinikita kapagka elite advisor ka. So, ito, for example, meron kang 1 share. Ang kikitain mo sa quant bonus, ito yung sa team member mo, yung porsyento mo 'to. Itong quant bonus pala global na 'to. Ito yung porsyento mo dun sa mga nagpapa-trade. And elite advisor activation bonus, ito naman yung porsyento mo dun sa daily na nagsa-subscribe. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng 1 shares compare sa 17 shares. So itong 17 shares, marami siyang na-develop sa team member niya. So meron siyang 17 shares kaya mas malaki yung daily bonus na nakukuha niya. So gano'n siya kaganda. Everyday 'yan 'no, kahit walang Pasko, everyday nagbibigay ng bonus. Now, gusto mong ma-promote pa ng third rank, which is principal advisor. Ito naman yung condition ng principal advisor. Sa principal advisor, kailangan yung pinaka-base mo, meron ka pa ring 20 na valid users. And dapat yung total active members mo na is 350. Ito yung rewards mo kapag principal advisor ka na. So, sa direct, 30 USDT pa din. Every time na nakakapag-direct ka, 30 USDT ka ng 30 USDT up to infinity. And yung quant reward mo dito, so itong mga na-direct mo, syempre nagpapa-trade din yan. Every time na nagpo-profit sila, 25% yung iyong porsyento sa trading nila. And 15 RB naman napupunta na dun sa bonus sa global referral pool. Kung may participation ka, doon na siya napupunta. And 10% naman dun sa quant bonus. Ito yung weighted distribution details ng isang principal advisor. Earn 1 share for every principal advisor you develop. Up to 40 shares. So for example, ikaw, principal advisor ka na, meron ka ng 1 share. Dito sa na-direct mo, nakapag-develop ka ng principal advisor pa, another share pa ulit yun. So, meron ka ng 2 shares. So, nakapag-develop ka pa ng isa, meron ka ng 3 shares. So, halimbawa, na-develop mo to, yung tatlong direct mo. So, meron kang 4 shares sa profit sharing na daily na binibigay. So, earn 1 share for every direct principal advisor you develop. Up to 20 shares. So, sobrang laki nito pagka na-develop mo is yung direct mo na 20. Ito yung kinikita ng isang principal advisor na daily binibigay, no, na dahil trinabaho niya, no, iba pa yung trading kita niya sa trading. Ito bonus pa lang to. Profit sharing galing sa Royal Q. So, ganun ka-generous si Royal Q.
Tingnan niyo 'to, principal advisor quant bonus niya $266. Ang activation bonus niya naman is, 279. So kung ito-total natin 'to nasa $500 'to, mahigit. Or sa peso sabihin na natin, 30,000. So kung 30,000 siya per day, 'pag minultiply natin 'yan sa 30 or sa isang buwan, papatak ng kinikita niya, sa isang buwan, 900K every month. Kita niya lang 'yan sa profit sharing. So gano'n kaganda pagka nandito ka na sa elite advisor rank. Passive na 'yan, kailangan mo lang i-maintain yung rank mo. So okay, next tayo. So meron pang mas mataas dito na rank, yung global partner. So ito na yung pinaka-last rank. So yung condition nito, kailangan lang nakapag-repair kayo ng 20, yung base mo pa rin 20 pa rin. So and yung team member na na-create mo dapat dito is 800 na yung valid user mo sa loob ng isang buwan. So dito sa global partner, promotion points will also be required. So merong promotion points dito. Accumulate 10 total advisory points. Direct principal advisor, 1 point. So team principal advisor, 0.5 points. So a maximum of 5 points can be counted from each referral line. So halimbawa ito na-direct mo 'to. Principal advisor na siya. Yung bilang niyan is 1 point. 1 point 'to. So kung meron naman diyan sa ilalim niya, merong nag-principal advisor naman do'n, 0.5 points naman yung count niya. So up to 5 points can be counted from each referral line. So a minimum of 3 referral lines is required. Each line must include at least one principal advisor, direct or indirect. So kailangan, itong tatlo mo, meron na diyang principal advisor para ma-promote ka nito ng global partner. Itong tatlo mo dapat na direct, principal advisor na din sila. Direct or indirect, puwedeng kung dito meron siyang na-create, kahit ito elite member, basta meron siya dun na-create sa ilalim niya na nag-principal advisor, counted as one 'yun 'no. So tatlo lang yung kailangan mo. So ano yung rewards kapag global partner ka na? Ano yung benefits? So direct mo 30 ka pa din and 25% ka pa rin dun sa quant reward 'no, sa team member mo. So 15 RB mapupunta sa referral bonus and 5% dun sa quant bonus naman ang i-allocate. Ito yung sample nakita ng isang, global advisor, global partner. So ito, meron siyang 14 shares. So marami siyang na-develop na team member niya. So ayan, itong global partner activation bonus niya, $244. So dito sa global partner quant bonus niya maliit lang, 46 lang. So nag-iiba-iba kasi 'to, minsan maliit, minsan malaki. So ito yung kaibahan niya sa principal advisor. Kapag global partner ka na, meron ka ng global bonus na binibigay, sa first day of every month. So meron siyang additional na $5,852.
na profit sharing na binibigay lang 'to sa mga global partner. So, gano'n kaganda. Meron kang daily, meron ka pang monthly, meron ka pang kita sa sarili mong trading. So, puwedeng ito idagdag niyo na lang 'to sa trading capital niya para mas malaki pa yung maging profit niya sa trading. So, ito yung hinahangad natin 'no, na mag-rank up tayo dito sa global partner rank. So, ayun. So, tapos na tayo. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. So, take your own decision and live your dreams. So, ayan po yung presentation natin for today. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig.